Akala mo ba sapat na ang sipag at pagod araw-araw para tuluyang yumaman at makaalis sa kahirapan? Bakit may mga taong halos wala ng pahinga sa kakatrabaho, pero nananatiling kapos at hirap pa rin sa pera buwan-buwan? Bakit may kumikita ng malaki at may magandang trabaho, pero parang walang nangyayaring pag-unlad sa kanilang ipon? May mga ugali na tahimik at hindi mo namamalayan na unti-unting sumisira sa perang pinaghirapan mo. Hindi mo napapansin, pero dahan-dahan kang nilulubog ng mga simpleng habits na akala mo ay normal lamang sa araw-araw. Maraming Pilipino ang nagsisimula ng bawat araw na may matinding pangarap na makaahon at umasenso sa buhay. May ilan na may sideline pagkatapos ng trabaho, habang ang iba naman ay nagsusumikap magnegosyo kahit maliit pa lamang ang puhunan. May mga OFW na nagtitiis ng lungkot at hirap sa ibang bansa para lang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Pero sa kabila ng lahat ng sakripisyo at pagod, ay may mali pa ring nangyayari sa daloy ng kanilang pera. May mga nakasanayan na tila normal at walang epekto, pero unti-unti palang sumisira sa kanilang kinabukasan. Hindi sapat ang mataas na sweldo at magandang kita kung mali ang paraan ng paghawak at paggamit sa pera araw-araw. Hindi rin sapat ang diskarte at sipag kung paulit-ulit naman ang maling habits na hindi mo napapansin. Maraming pagkakataon na ang tunay na kalaban ng pag-asenso ay hindi ibang tao kundi ang sarili mong mga ugali. May mga simpleng gawain na ginagawa mo ng paulit-ulit na akala mo ay maliit lang, pero napakalaki ng epekto sa pera mo. Dito nagsisimula ang unti-unting pagkalagas ng ipon at ang tuluyang paglubog sa utang na mahirap takasan. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel. Para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin, paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Malaking tulong ang simpleng suporta na iyong ibibigay para mas marami pang kaalaman at aral ang maibahagi sa mas maraming Pilipino. Mas maraming tao ang kailangang matuto kung paano hawakan at palaguin ang kanilang pera sa tamang paraan. Mas magiging maganda ang resulta kung sama-sama tayong aangat kaysa iilan lang ang nakakaalam ng tamang diskarte. Simulan ng pagbabago sa maliit na hakbang araw-araw hanggang sa tuluyan mong maramdaman ang pag-unlad sa iyong buhay. May mga habits na akala mo ay harmless at walang epekto, pero dahan-dahan ka nitong hinihila pababa nang hindi mo napapansin. May mga pagkakataon na hindi kakulangan sa kita ang tunay na problema, kundi kakulangan sa disiplina at tamang mindset. Ang mga susunod na bahagi ay magbubukas ng iyong isipan sa mga pagkakamaling matagal mo nang ginagawa. Una, paggastos ng walang malinaw na plano sa bawat kinikitang pera. May sweldo na pumasok, pero ilang araw lang ay halos wala nang natira sa iyong pera. May pakiramdam na parang ang bilis maubos ng kinikita, kahit hindi naman ganong kalaki ang binili sa bawat pagkakataon. Unti-unting nasasanay ang isip sa pagbili agad sa halip na pag-isipan kung saan talaga dapat ilaan ang pera. Kapag walang direksyon ang bawat gastos, mas nagiging madali ang pagwaldas sa mga bagay na hindi naman kailangan sa pang-araw-araw. Sa ganitong paraan nagsisimula ang tahimik na pagtagas ng iyong pinaghirapang kita na hindi mo agad napapansin. Madalas inuuna ang luho bago ang mga importanteng bayarin at obligasyon sa buhay tulad ng bills at pangangailangan ng pamilya. Nagiging normal ang pagkain sa labas, kahit may pagkain naman sa bahay na pwedeng ihanda kung maglalaan lang ng oras. Nadadala ng sale at discounts kahit hindi naman talaga kailangan ang mga binibili sa online o mall. Sa una parang maliit lang ang epekto, pero kapag pinagsama-sama ay nagiging malaking halaga na nakakaubos ng ipon. Dito unti-unting nabubuo ang habit na walang kontrol sa paghawak ng pera sa bawat buwan. Walang malinaw na sistema kung magkano ang dapat itabi at magkano lang ang pwedeng gastusin sa bawat sahod. Nawawala ang balanse dahil hindi na ihihiwalay ang pangangailangan at kagustuhan sa araw-araw na desisyon. Kapag walang sinusunod na plano, mas nagiging emosyonal ang bawat galaw ng pera, lalo na kapag may tukso. Napapadalas ang pagbili dahil sa stress o dahil gusto lang gumaan ang pakiramdam pagkatapos ng mahabang araw. Sa bandang huli, mas mabigat ang problema kapag naubos na ang pera at wala nang matira para sa mahahalagang bagay. Disiplina ang susi para maputol ang ganitong klaseng ugali sa pera na matagal nang nakasanayan. Mas nagiging malinaw ang lahat
Kapag may sinusunod na budget sa bawat buwan at bawat kinikitang halaga, nagkakaroon ng limitasyon ng gastos, kaya mas napipigilan ang impulsive na pagbili kahit may tukso sa paligid. Natuturuan ang sarili na unahin ang mga bagay na tunay na mahalaga kaysa sa pansamantalang saya. Unti-unting nababago ang pananaw sa kung paano dapat gamitin ang pera para sa mas magandang kinabukasan. Kapag may malinaw na plano, bawat sentimo ay may tamang pupuntahan at may malinaw na layunin. Mas nagiging kampante ang pakiramdam dahil alam mong kontrolado mo ang iyong finances at hindi ka basta-basta nauubusan. Hindi na kailangan mangamba sa biglaang gastos dahil may naitatabi ka na para sa emergency at iba pang pangangailangan. Mas nagiging madali ang pag-abot ng mga financial goals tulad ng pag-iipon o pagsisimula ng maliit na negosyo. Ang simpleng pagplano ay nagiging pundasyon ng mas maayos at masaganang kinabukasan na matagal mong hinahangad. Ikalawa, pag-asa sa utang bilang solusyon sa kakulangan sa pera. Kapag kinapos sa budget, ang unang naiisip ay manghiram para makaraos agad sa kasalukuyang problema. Nagiging madali ang paglapit sa kaibigan o paggamit ng credit dahil parang mabilis at walang hirap ang proseso. Sa simula, nakakatulong ang utang para punan ang kakulangan sa pera sa loob ng maikling panahon. Hindi agad nararamdaman ang bigat dahil hindi pa dumarating ang oras ng pagbabayad at parang walang epekto. Dito nagsisimula ang pagdepende sa utang sa halip na ayusin ang ugat ng kakulangan sa pera. Unti-unting nagiging normal ang mangutang kahit sa maliliit na bagay na kaya naman sanang ipagpaliban. Ginagamit ang utang para sa mga gastusin na dapat sana ay pinag-iipunan muna bago bilhin. May pagkakataon na pati luho ay dinadaan na rin sa utang dahil madaling makuha at walang limitasyon. Sa bawat hiram ay may kasamang obligasyon na kailangang bayaran sa takdang oras na madalas nakakalimutan. Kapag nasanay ang ganitong sistema, mas lalong lumalaki ang responsibilidad at pressure sa pera. Dumarating ang punto na ang kinikita ay napupunta na lamang sa pagbabayad ng utang buwan-buwan. Nahihirapan mag-ipon dahil laging may hinahabol na due date na kailangang unahin kaysa sa savings. Nagiging cycle ang pangungutang at pagbabayad na parang walang katapusan at paulit-ulit na nangyayari. Kapag hindi nakabayad sa oras, ay nadadagdagan pa ito ng interes na nagpapabigat lalo sa sitwasyon. Sa ganitong kalagayan, mas lalong lumalalim ang problema sa finances at nawawala ang kontrol. Mas nagiging delikado kapag ginagamit ang bagong utang para bayaran ang lumang utang na hindi pa tapos. Parang umiikot lamang ang pera pero walang tunay na pag-angat na nangyayari sa iyong buhay. Nadadagdagan ang stress at pressure dahil sa dami ng kailangang isipin na bayarin araw-araw. Unti-unting naapektuhan pati ang relasyon sa ibang tao dahil sa hindi pagkakaintindihan tungkol sa pera. Sa bandang huli, mas mahirap kumawala kapag tuluyan ng nalubog sa utang na parang bitag. Mas mainam na harapin ang kakulangan sa pera sa pamamagitan ng tamang pag-budget at matinding disiplina. Humanap ng paraan para madagdagan ang kita kaysa umasa sa pangungutang bilang pansamantalang solusyon. Maglaan ng emergency fund para may masasandalan sa oras ng biglaang pangangailangan o problema. Unti-unting bawasan ang utang hanggang sa tuluyang makalaya mula sa obligasyon na nagpapabigat. Sa ganitong paraan, mas nagiging matatag ang iyong financial na kalagayan at mas nagiging panatag ang iyong isip. Ikatlo, kawalan ng disiplina sa pag-iipon ng pera. May pagkakataon na may natitirang pera pero hindi ito na ilalagay sa ipon at nauuwi lamang sa dagdag na gastos na hindi naman planado. May pakiramdam na parang hindi pa sapat ang kinikita, kaya ipinagpapaliban ang pag-iipon para sa susunod na buwan na naman. Habang tumatagal, nasasanay ang sarili na unahin ang paggastos bago ang paglalagay ng pera sa savings na dapat sana ay priority. Nawawala ang oportunidad na makabuo ng pondo dahil sa kakulangan ng disiplina sa simpleng hakbang na kayang gawin araw-araw. Sa ganitong sitwasyon, laging nagsisimula sa wala sa tuwing may bagong sahod na dumarating bawat buwan. May mga dahilan na paulit-ulit na ginagamit para hindi makapag-ipon ng maayos kahit may pagkakataon naman. Kasama na ang pag-iisip na maliit lang ang halaga kaya hindi na lang itatabi at gagastusin na lang agad. Minsan naiisip na saka na lang mag-iipon kapag lumaki na ang kita sa hinaharap, kahit hindi naman sigurado kung kailan mangyayari. Dahil dito hindi nabubuo ang habit na magtabi
kahit paunti-unti lang araw-araw na sana, ay malaking tulong sa kalaunan. Sa huli, nawawala ang consistency na mahalaga sa pagbuo ng ipon na dapat sana ay tuloy-tuloy. Kapag walang ipon, nagiging mahirap harapin ang mga biglaang gastusin sa buhay tulad ng emergency o pagkakasakit. Nauuwi sa pangungutang kapag may emergency dahil walang nakahandang pondo na pwedeng gamitin agad. Mas nagiging mabigat ang sitwasyon dahil nadadagdagan pa ng obligasyon ang problema na dapat sana ay naiiwasan. Unti-unting lumalala ang kalagayan dahil walang safety net na masasandalan sa oras ng pangangailangan. Sa ganitong paraan, nagiging mahirap makabangon sa financial na pagsubok na bigla na lamang dumarating. Ang pag-iipon ay hindi nakabase sa laki ng kita, kundi sa ugali at disiplina ng isang tao sa paghawak ng pera. Kahit maliit na halaga, kapag tuloy-tuloy ay lumalaki sa paglipas ng panahon at nagiging malaking tulong, mas mahalaga ang consistency kaysa sa biglaang malaking ipon na hindi naman nasusundan sa mga susunod na buwan. Unti-unting nahuhubog ang tamang mindset kapag inuuna ang savings bago ang gastos sa bawat kinikita. Sa ganitong paraan, nagiging bahagi ng araw-araw na routine ang pag-iipon ng hindi na napipilitan. Kapag naging habit ang pag-iipon, mas nagiging handa sa anumang sitwasyon na maaring mangyari sa hinaharap. Nagkakaroon ng kumpiyansa dahil may perang nakalaan para sa mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay. Hindi na basta-basta natitinag kapag may dumating na problema sa pera dahil may masasandalan na. Mas nagiging madali ang pagplano para sa mga pangarap tulad ng negosyo o investment na matagal mo nang gustong simulan. Ang disiplina sa pag-iipon ay nagiging susi sa mas matatag at mas maayos na buhay pinansyal na kayang tumagal. Ika-4, pagbili ng mga bagay para mag-impress sa ibang tao. May mga pagkakataon na ang desisyon sa pagbili ay nakabase sa gusto mong ipakita sa ibang tao kaysa sa tunay na pangangailangan. Nabubuo ang mindset na kailangang magmukhang successful kahit hindi pa stable ang sitwasyon sa pera. Napipilitang sumabay sa uso para lang hindi mapag-iwanan sa paningin ng iba. Sa ganitong paraan, nagiging mahalaga ang imahe kaysa sa totoong kalagayan ng finances. Unti-unting nawawala ang focus sa kung ano talaga ang mas makakabuti sa sarili. Madalas napupunta ang pera sa branded na gamit kahit may mas murang alternatibo na kayang gawin ang parehong purpose. Pinipiling bumili ng mamahaling gadget o damit kahit hindi naman ito priority sa kasalukuyang sitwasyon. May pressure na maramdaman na kailangan laging makasabay sa lifestyle ng mga nakikita sa social media. Sa bawat pagbili ay may kasamang pakiramdam na pansamantalang saya at validation mula sa ibang tao. Ngunit mabilis din itong nawawala at napapalitan ng panibagong kagustuhan. Hindi namamalayan na lumalaki na pala ang gastos para lamang mapanatili ang imahe na gusto mong ipakita. Nagiging cycle ang pagbili para lang mapanatili ang impression sa iba kahit hindi na kaya ng budget. Sa kalaunan, mas nagiging mabigat ang dalahin dahil hindi tugma ang lifestyle sa tunay na kita. Nagkakaroon ng gap sa pagitan ng pinapakita at ng totoong estado ng pera. Dito nagsisimula ang pagkapagod at stress sa kakahabol sa inaakalang standard ng iba. Mas mahalaga ang tunay na financial stability kaysa sa pansamantalang papuri ng ibang tao. Hindi kailangang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng mamahaling bagay o material na ari-arian. Mas makabuluhan ang paggastos kung ito ay nakatutulong sa pag-unlad at hindi sa pagpapakitang tao. Kapag malinaw ang priorities, mas nagiging madali ang pag-iwas sa ganitong klaseng tukso. Unti-unting nawawala ang pangangailangan na humingi ng validation mula sa iba. Kapag natutunan mong maging kontento at praktikal, mas nagiging magaan ang paghawak sa pera. Mas napupunta ang kita sa mga bagay na may tunay na halaga at pangmatagalang benepisyo. Nagkakaroon ng kalayaan na gumawa ng desisyon nang hindi naiimpluwensyahan ng opinyon ng iba. Mas nagiging totoo ang sarili at hindi na kailangang magpanggap para lang tanggapin. Ang simpleng pagbabago ng mindset ay nagdudulot ng malaking epekto sa iyong financial na kalagayan. Ika-5, pagpapabaya sa pag-track ng mga gastusin araw-araw. May mga pagkakataon na hindi na sinusulat o binibilang kung saan napupunta ang bawat perang ginagastos sa loob ng isang araw. Umaasa lamang sa pakiramdam na parang kontrolado pa ang budget kahit wala namang konkretong basehan o talaan.
Unti-unting nawawala ang awareness sa maliliit na gastos na araw-araw na nangyayari at tila hindi napapansin. Hindi napapansin na ang maliliit na halaga kapag pinagsama-sama sa loob ng isang linggo ay nagiging malaki. Sa ganitong paraan nagiging mahirap tukuyin kung saan nagkakaroon ng problema sa pera sa katagalan. Madalas nakakalimutan ang mga simpleng gastos tulad ng snacks o pamasahe na paulit-ulit na binabayaran araw-araw. Hindi na rin nabibigyan ng pansin ang mga subscriptions o bayarin na tuloy-tuloy na kinakaltas buwan-buwan. Sa kakulangan ng record, hindi makita ang kabuang larawan ng iyong pinansyal na kalagayan sa kasalukuyan. Nagiging bulag sa mga leaks na unti-unting umuubos ng iyong pera nang hindi mo agad nararamdaman. Dito nagsisimula ang pakiramdam na kulang ang kita, kahit sapat naman sana, kung maayos lang ang pag-manage. Kapag walang tracking, mas nagiging mahirap gumawa ng tamang budget para sa susunod na buwan o linggo. Walang malinaw na basehan kung saan dapat magbawas o mag-adjust ng gastusin para maging balanse. Nagiging hulaan ang pag-manage ng pera na kadalasan ay nagre-resulta sa paulit-ulit na pagkakamali. Mas tumataas ang posibilidad na maulit ang parehong problema sa pera dahil walang natututunan na pattern. Sa huli, nawawala ang kontrol dahil walang malinaw na datos na sinusundan sa bawat desisyon. Ang simpleng pagtatala ng gastusin ay malaking tulong para magkaroon ng malinaw na direksyon ang bawat sentimo. Nagiging aware sa bawat galaw ng pera, kaya mas nagiging maingat sa paggastos sa araw-araw. Mas madaling makita kung alin ang kailangan bawasan at alin ang dapat panatilihin sa iyong lifestyle. Unti-unting nabubuo ang disiplina sa paghawak ng pera sa pamamagitan ng consistency at tamang habit. Nagkakaroon ng sense of control na mahalaga sa pagbuo ng mas matibay na financial foundation. Kapag nasanay sa pag-track, mas nagiging malinaw ang iyong financial habits at mga desisyon sa buhay. Mas napapadali ang paggawa ng desisyon dahil may basehan na ang bawat galaw ng pera na iyong ginagawa. Nagiging mas responsable sa paggastos at mas conscious sa bawat binibili kahit maliit na halaga lamang. Mas nagiging madali ang pag-iipon dahil alam mo kung saan pwedeng magbawas ng hindi naapektuhan ang pangangailangan. Ang simpleng habit na ito ay nagiging pundasyon ng mas maayos na pamamahala ng pera na kayang tumagal. Ika-6, pag-asa sa isang pinagkukunan lamang ng kita. May mga sitwasyon na iisang trabaho o negosyo lamang ang pinagkukunan ng pera sa araw-araw na pangangailangan. Nagiging kampante dahil may regular na pumapasok na kita buwan-buwan kahit walang ibang backup o alternatibo. Hindi napapansin na delikado ang ganitong setup, lalo na kung may biglaang pagbabago sa trabaho o negosyo. Kapag may nangyaring hindi inaasahan, mabilis maapektuhan ang kabuuang pinansyal na kalagayan ng isang tao. Sa ganitong paraan, nagiging mahina ang pundasyon ng iyong kita sa katagalan at madaling masira. May mga pagkakataon na nawawala ang trabaho o bumababa ang kita dahil sa mga bagay na hindi kontrolado ng isang tao. Kasama na rito ang pagbabago sa kumpanya o problema sa negosyo na biglang nangyayari ng walang babala. Kapag walang ibang pinagkukunan ng pera, nagiging mahirap makabawi agad sa ganitong sitwasyon. Nauuwi sa paghahanap ng agarang solusyon kahit hindi pinag-isipan ng mabuti dahil sa pressure. Dito nagsisimula ang panic at stress dahil sa kakulangan ng options at mapagkukunan ng pera. Hindi sapat na umasa lamang sa iisang source ng income kung nais magkaroon ng mas matatag na finances sa hinaharap. Mas nagiging risky ang sitwasyon kapag lahat ng pangangailangan ay nakaasa lamang sa iisang kita buwan-buwan. Walang safety net na masasandalan kapag may biglang pagbabago sa daloy ng pera na hindi inaasahan. Sa ganitong kalagayan, mas nagiging limitado ang kakayahang mag-adjust at mag-recover mula sa problema. Unti-unting lumalaki ang panganib habang tumatagal ang ganitong setup na walang backup plan. Mas mainam na humanap ng paraan para magkaroon ng dagdag na pinagkukunan ng kita kahit maliit pa lamang sa simula. Maaring magsimula sa sideline o maliit na negosyo na kayang pagsabayin sa kasalukuyang trabaho o schedule. Unti-unting nabubuo ang mas matibay na sistema ng income na hindi nakaasa sa isang source lamang. Nagkakaroon ng dagdag na seguridad at kumpiyansa sa paghawak ng pera sa bawat buwan. Mas nagiging handa sa anumang pagbabago na maaaring mangyari sa hinaharap. Kapag may multiple sources ng income, mas nagiging stable ang financial na kalagayan kahit may pagsubok.
Hindi agad natitinag kapag may nawalang isang pinagkukunan ng kita dahil may natitira pang iba. Mas napapadali ang pag-iipon at pag-invest dahil may dagdag na pumapasok na pera sa bawat pagkakataon. Nagkakaroon ng mas maraming pagkakataon para palaguin ang kinikita at maabot ang mga financial goals. Ang pag-diversify ng income ay isang matalinong hakbang para sa mas matatag at mas secure na kinabukasan. Ikapito, pagpapabaya sa pag-invest at pagpapalago ng pera. May mga pagkakataon na ang pera ay nananatiling nakatago lamang at hindi ginagamit para kumita pa ng mas malaki sa paglipas ng panahon. Nagiging kampante sa simpleng pag-iipon kahit may pagkakataon na palaguin ang pera sa mas maayos at mas matalinong paraan. Hindi napapansin na habang nakatingga ang pera ay unti-unti itong nawawalan ng halaga dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa ganitong sitwasyon, walang nangyayaring growth sa finances kahit patuloy ang pagtatrabaho at pagod araw-araw. Unti-unting nawawala ang pagkakataon na mapalago ang pinaghirapang kita na dapat sana ay lumalaki. May takot na pumasok sa pag-invest dahil sa kakulangan ng kaalaman at karanasan sa larangang ito. Iniisip na baka mawala ang pera, kaya mas pinipiling huwag na lamang subukan kahit may potensyal. Dahil dito hindi nabubuksan ang isip sa mga oportunidad na pwedeng magbigay ng dagdag na kita sa hinaharap. Naiiwan ang pera sa parehong estado ng matagal na panahon na walang pagbabago. Sa huli na pag-iiwanan ng mga taong marunong magpalago ng kanilang pera gamit ang tamang diskarte. May paniniwala na para lamang sa mayayaman ang pag-invest kaya hindi ito pinapansin ng karamihan. Hindi nakikita na kahit maliit na halaga ay pwedeng magsimula ng paglago kapag tama ang approach at kaalaman. Sa kakulangan ng aksyon, hindi nagagamit ang potensyal ng pera na kumita pa ng mas malaki. Unti-unting lumilipas ang panahon na walang nangyayaring pagbabago sa pinansyal na estado ng isang tao. Dito nawawala ang pagkakataon na makamit ang mas malaking kita at mas magandang buhay sa hinaharap. Mahalaga ang pag-aaral at pag-unawa sa tamang paraan ng pag-invest bago sumabak sa anumang oportunidad. Mas nagiging kampante kapag may sapat na kaalaman at may malinaw na plano bago maglabas ng pera. Hindi kailangang magmadali, basta siguraduhin na naiintindihan ang bawat desisyon na ginagawa. Unti-unting matutunan ang tamang pag-manage ng risk habang pinapalago ang pera sa maingat na paraan. Sa ganitong proseso, mas nagiging kontrolado ang bawat hakbang at nababawasan ang pagkakamali. Kapag natutunan ang pag-invest, mas nagiging aktibo ang pera sa paglikha ng kita sa halip na nakatingga lamang. Hindi na lamang umaasa sa sahod o negosyo bilang tanging source ng income sa pang-araw-araw. Mas napapabilis ang pag-abot ng mga financial goals dahil sa dagdag na kita mula sa investments. Nagkakaroon ng mas maraming oportunidad para umangat ang buhay at magkaroon ng financial freedom. Ang pagpapalago ng pera ay isang mahalagang hakbang para sa mas maunlad at mas secure na kinabukasan. Ikawalo, pagpapabaya sa pag-build ng emergency fund. May mga pagkakataon na hindi binibigyan ng sapat na pansin ang paglalaan ng pondo para sa mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay. Mas inuuna ang ibang gastusin at ipinagpapaliban ang pagbuo ng safety net na sana ay magsisilbing proteksyon sa hinaharap. Hindi agad nakikita ang halaga nito dahil walang agarang benepisyo na nararamdaman sa kasalukuyan. Sa isip parang hindi naman agad kakailanganin, kaya hindi ito nagiging priority sa bawat sahod. Sa ganitong paraan, nawawala ang proteksyon laban sa biglaang problema sa pera na maaaring dumating anumang oras. Kapag may emergency tulad ng pagkakasakit o pagkawala ng trabaho, nagiging malaking problema ang kakulangan ng pondo. Napipilitang mangutang o gamitin ang pera na nakalaan sana sa ibang mahalagang bagay sa buhay. Mas nagiging mabigat ang sitwasyon dahil walang nakahandang buffer na masasandalan sa ganitong pagkakataon. Nadadagdagan ng stress dahil kailangang humanap ng pera sa loob ng maikling panahon at walang kasiguraduhan. Sa ganitong kalagayan, mas nagiging mahirap makabangon agad mula sa problema na hindi inaasahan. May paniniwala na sapat na ang kasalukuyang kita para harapin ang anumang mangyari sa buhay kahit walang ipon. Hindi isinasaalang-alang na may mga sitwasyon na hindi kayang kontrolin o planuhin kahit gaano pa kahanda. Sa kakulangan ng paghahanda, nagiging vulnerable sa anumang financial na pagsubok na biglang dumarating.
Unti-unting lumalaki ang risk habang walang naitatabing emergency fund para sa ganitong mga sitwasyon. Dito nagiging malinaw kung gaano kahalaga ang pagiging handa sa lahat ng oras. Ang emergency fund ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga hindi inaasahang pangyayari na maaring makasira ng budget. Nagbibigay ito ng kapanatagan ng isip dahil may nakahandang pondo na pwedeng gamitin agad kung kinakailangan. Mas napapadali ang pagharap sa problema dahil hindi na kailangang mangamba kung saan kukuha ng pera. Unti-unting nababawasan ang stress at pressure sa tuwing may darating na pagsubok sa buhay. Sa ganitong paraan, mas nagiging matatag at handa ang iyong financial na kalagayan sa anumang sitwasyon. Kapag nasimula ng pag-build ng emergency fund, mas nagiging handa sa anumang sitwasyon sa hinaharap na maaaring mangyari. Hindi na basta-basta natitinag kapag may biglaang gastos o problema na dumating ng walang babala. Mas nagiging maayos ang pagplano sa ibang financial goals dahil may nakahandang safety net na masasandalan. Nagkakaroon ng kumpiyansa sa pagharap sa buhay dahil may backup na pondo na handang gamitin kung kinakailangan. Ang simpleng paghahanda na ito ay malaking hakbang tungo sa mas secure at mas panatag na buhay na walang labis na pangamba. Ikasiyam, pagpapabaya sa pag-aaral ng tamang kaalaman tungkol sa pera. May mga pagkakataon na hindi na binibigyan ng oras ang pag-intindi kung paano gumagana ang pera sa tunay na buhay. Umaasa lamang sa nakasanayan o sa nakikita sa ibang tao kahit hindi sigurado kung tama ba ang kanilang ginagawa. Hindi napapansin na ang kakulangan sa kaalaman ay nagiging dahilan ng paulit-ulit na maling desisyon. Sa ganitong sitwasyon, mas madaling maloko o malinlang sa mga maling oportunidad na mukhang maganda sa una. Hunti-unting nasasayang ang pera dahil sa kakulangan ng tamang impormasyon. May paniniwala na sapat na ang simpleng pagtatrabaho para maging maayos ang kalagayan sa pera. Hindi na iniisip na mahalaga rin ang pag-aaral kung paano palaguin at protektahan ang kinikita. Dahil dito hindi natututunan ng mga konsepto tulad ng budgeting at investing na makakatulong sa pag-asenso, naiiwan sa parehong cycle ng kita at gastos na walang malinaw na pag-unlad. Sa huli na pag-iiwanan ng mga taong patuloy na nag-aaral tungkol sa pera. Madalas inuuna ang libangan at ibang bagay kaysa sa pagdagdag ng kaalaman tungkol sa finances. Hindi nakikita na ang pag-invest sa sarili ay isa sa pinakamahalagang hakbang para sa long-term na tagumpay. Sa kakulangan ng pag-aaral, mas nagiging limitado ang kakayahang gumawa ng tamang financial decisions. Nagiging dependent sa opinyon ng iba kahit hindi naman ito akma sa sariling sitwasyon. Dito nagsisimula ang kawalan ng kumpiyansa sa paghawak ng pera. Ang tamang kaalaman ay nagbibigay ng malinaw na direksyon sa bawat galaw ng pera. Mas nagiging maingat sa mga desisyon dahil naiintindihan ang posibleng resulta nito. Nagkakaroon ng kakayahan na suriin kung alin ang magandang oportunidad at alin ang dapat iwasan. Unti-unting nabubuo ang tamang mindset pagdating sa paghawak at pagpapalago ng pera. Sa ganitong paraan, mas nagiging handa sa mas malalaking responsibilidad sa finances. Kapag patuloy ang pag-aaral, mas nagiging matalino ang bawat hakbang na ginagawa sa pera. Mas napapadali ang pag-iwas sa mga pagkakamali na dati ay paulit-ulit na nangyayari. Nagkakaroon ng mas malinaw na plano para sa hinaharap at sa mga gustong makamit sa buhay. Mas lumalawak ang oportunidad dahil mas marami nang naiintindihan tungkol sa pera. Ang pag-aaral tungkol sa pera ay isang mahalagang sandata para sa mas maayos at mas matagumpay na kinabukasan. Ikasampu, kakulangan sa malinaw na financial goals at direksyon sa buhay. May mga pagkakataon na nagtatrabaho at kumikita pero walang malinaw na layunin kung para saan talaga ang bawat perang pumapasok. Umaandar ang araw-araw na buhay nang walang konkretong plano kung saan gustong makarating pagdating ng ilang taon. Hindi napapansin na ang kawalan ng direksyon ay nagiging dahilan ng walang kontrol at padalos-dalos na paggastos. Sa ganitong sitwasyon, madaling madala ng tukso dahil walang malinaw na pinanghahawakan na layunin sa buhay. Unti-unting nawawala ang saysay ng bawat kinikitang pera na dapat sana ay may patutunguhan. Kapag walang goals, mas nagiging mahirap magdesisyon kung saan dapat ilaan ang pera sa bawat sitwasyon. Hindi malinaw kung alin ang dapat unahin at alin ang pwedeng ipagpaliban sa bawat gastusin na dumarating. Nagiging random ang paggamit ng pera
na kadalasan ay napupunta sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Sa katagalan walang nakikitang progreso kahit patuloy ang pagpasok ng kita buwan-buwan. Dito nagsisimula ang pakiramdam na parang walang nangyayari sa buhay pinansyal kahit pagod na pagod na. May mga pagkakataon na naiinggit sa tagumpay ng iba pero hindi alam kung paano magsisimula sa sariling journey. Walang konkretong plano kung paano maaabot ang mga pangarap na nais makamit sa hinaharap. Dahil dito nawawala ang motibasyon na mag-ipon o mag-invest dahil parang walang direksyon ang lahat. Nagiging madali ang sumuko dahil walang malinaw na target na sinusundan sa bawat hakbang. Sa ganitong kalagayan, mas nagiging mahirap umusad pasulong at magkaroon ng pagbabago. Ang pagkakaroon ng malinaw na financial goals ay nagbibigay ng direksyon sa bawat desisyon na may kinalaman sa pera. Mas nagiging malinaw kung saan dapat ilaan ang kita at kung ano ang dapat iwasan sa araw-araw na gastusin. Nagkakaroon ng inspirasyon na mag-ipon at mag-invest dahil may layunin na gustong maabot sa hinaharap. Unti-unting nabubuo ang disiplina dahil alam kung bakit kailangang mag-sacrifice sa kasalukuyan. Sa ganitong paraan nagiging mas purposeful at makabuluhan ang bawat galaw ng pera. Kapag may direksyon, mas nagiging motivated sa pag-abot ng mga pangarap at mas nagiging focused sa bawat hakbang. Mas nagiging maingat sa paggastos dahil may mas malaking dahilan na pinanghahawakan sa bawat desisyon. Nagkakaroon ng malinaw na plano kung paano palaguin ang pera sa paglipas ng panahon nang hindi nalilihis sa landas. Mas nagiging makabuluhan ang bawat hakbang dahil may patutunguhan ang bawat galaw na ginagawa. Ang malinaw na goals ay nagsisilbing gabay tungo sa mas maayos, mas matatag at mas matagumpay na kinabukasan. Hanggang kailan ka papayag na maubos ang pera mo nang hindi mo man lang napapansin kung saan ito napupunta? Gaano katagal bago mo tuluyang mapagod sa paulit-ulit na cycle ng kita at ubos na walang nangyayaring pagbabago? May punto sa buhay na kailangan mong harapin ang katotohanan at akuin ang responsibilidad sa bawat desisyon mo sa pera. Hindi nagbabago ang resulta kung pareho pa rin ang habits na dala mo araw-araw. Ang tunay na pagbabago nagsisimula sa pag-aminin na may kailangang baguhin sa sarili. Bawat habit na nabanggit ay maaring tila maliit, pero kapag pinagsama-sama ay may malaking epekto sa kinabukasan. Ang bawat maling desisyon ay parang patak na unti-unting pumupuno sa isang baso ng problema. Kapag hindi ito napigilan, darating ang oras na mahihirapan kang huminga sa bigat ng iyong sitwasyon. Ngunit may kapangyarihan kang baguhin ang direksyon ng iyong buhay simula sa sandaling ito. Nasa kamay mo ang pagpili kung magpapatuloy ka sa dati o magsisimula ng panibagong landas. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel. Para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin, paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Malaking tulong ang iyong suporta para mas marami pang tao ang matulungan at mabigyan ng kaalaman. Sa bawat share mo may isang tao na maaring magising at magsimulang baguhin ang kanyang buhay. Mas magiging makabuluhan ang paglalakbay kung sama-sama tayong aangat at matututo. Ang simpleng aksyon mo ngayon ay maaring maging simula ng malaking pagbabago. Hindi kailangan ng perpektong simula para makagawa ng pagbabago sa iyong finances. Kailangan lamang ng malinaw na desisyon at matinding disiplina na panindigan ang bawat hakbang. Kahit maliit na aksyon basta tuloy-tuloy ay may malaking epekto sa paglipas ng panahon. Unti-unting mabubuo ang bagong habits na magdadala sa iyo sa mas maayos na buhay. Ang mahalaga ay nagsimula ka at hindi ka tumigil sa pag-improve ng sarili mo.